kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon kang Nicodemo, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Ug tungod niini, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan niya mutuo kaniya dili mamatay, kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipaila sa Dios ang iyang anak kani sa kalibutan aron pagsilot. Nganhi sa kalibutan aron pagsilot kun dili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na. Kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw, Kristo. Please be seated mga kapatid. Magandang tanghali bayan. Happy Fiesta. Ngayong araw na ito ay Solemnity of the Lord, the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Holy Trinity. Ito po yung attributes sa Diyos, divine attributes. Amazing na amazing po. Una, apat lang yung isi-share ko sa inyo, madami yung attributes sa Diyos eh. Una, yung omnipresent. Ang Diyos ay omnipresent. Ano ba yung omnipresent? They are present everywhere. Na? Sabi ni St. Augustine, yung presence ng Panginoon is not partial, but entirety of His divinity is present everywhere. Kung ako nandito, wala ako doon. Kung ako nandun, wala ako dito. Si Padre Pio, si Saint John Mary Vianney, meron silang gift galing sa Diyos. Tinatawag yung bilocation. At ang mga tao na amazed kay Saint Padre Pio because of the bilocation. Ano yung bilocation? Example ngayon, alauna, nandito siya sa center natin, nagmisa. Doon din sa monasteryo, nagmisa din siya doon. Bilocate. Dalawang beses siya nag-exist o yung presence niya. Siya lang pero nandun siya sa ibang lugar. Nandito sa center, nandun din siya sa monasteryo. The same time, different places. Yun po yung bilocation. Pero ang Diyos is greater than that. He is present whole and entire. Nandun siya sa langit. Ang presensya niya sa langit, hindi 1/4. Nandito ba siya sa lupa? 1/4 din yung present. Hindi. Whole and entire. Diba? Very amazing yung attributes ng Diyos. Una is omnipresent. He's present everywhere. Pangalawa, omnipotent. Ano yung pangalawa? He is all-powerful. Ang katunayan niyan, He created the whole world out from nothing. Saan tayo nagmula? From nothing. Ganun siya ganun yung hindi natin ma-measure yung kapangyarihan ng Diyos. All-powerful ang Diyos. Yan po, omnipresent, omnipotent. Ikatatlo, omniscient. Ano itong omniscient? All-knowing. Alam niya lahat. Kahit hindi pa kayo nagsasabi. He is all-knowing God. So wala na doon sa hukmanan ng Diyos, wala nang abogado doon. Kitang-kita na tayo lahat sa Diyos. All-knowing ang Panginoon. Kahit walang CCTV, itong araw na ito, isang araw,
i-multiply yan na 23 times ang liwanag sa mata ng Diyos. All-knowing ang Diyos eh. Nakikita tayo lahat. At pang-apat, panghuli is eternal. God is eternal. Ano ba yung eternal? Has no beginning and has no end. Tanong sa akin, Lord, sino yung nagawa sa Diyos? Sino yung lumikha sa Diyos? Kung may naglikha sa Diyos, hindi na siya Diyos. No? He is from no beginning to no end. He is from everlasting to everlasting. Yan po ang eternal. Tayo po ay mortal and immortal. Ano yung tao? Mortal at immortal. Mortal is mawawala, makorrupted. Yung katawan natin, mortal. Mamamatay ito, malulugnas. Pero may immortal sa atin yung kaluluwa natin. Yung anghel, pure spirits, they are immortal. Kaya nga tayo may parte sa atin. Yung kaluluwa natin, immortal yon. Yung mga anghel din, immortal. Anong kalugan ng immortal? There is beginning without end. So meron tayong, yung kaluluwa natin, walang katapusan. Immortal. But only God is eternal. Ano? Only God is eternal. Yung mga anghel, hindi yun eternal eh. May beginning sila eh. Yung kaluluwa natin, hindi yun eternal. May beginning tayo eh. So anong kalugan ng eternal? No beginning, no end. At itong Diyos na ito, ang Ama, omnipresent, omniscient, omnipotent, eternal, sa ating Ebanghelyo ngayon, ang Diyos ay sobra-sobra na nagmahal sa atin. Wow! Hindi basta-basta yung nagmamahal sa akin. No? Kung ma-realize natin itong mga divine attributes ng Diyos, hindi punong-puno tayo ng pananampalataya ngayon. Punong-puno tayo ng mga pag-ibig at pag-asa. Because of who loves us. Sino yung nagmamahal sa akin? Dito tayo sa pangatlong third choir of angels. Ang third choir of angels, mga kapatid, kahapon is the second choir. Nung isang araw is the first choir of angels. Siyam po, 9 choirs of angels, but they are divided in 3 categories. Tatlo po. High rank, itong tatlong ito, seraphim, cherubim, at thrones, itong tatlong ito, the highest rank. Bakit highest sila? Nandun sila sa harap ng Diyos. Pangatlo is the middle rank and the lower rank. But dito muna tayo sa highest rank. Yung una ay seraphim. Ang seraphim excel on burning love. Excel siya dahil sa pag-ibig. Yung mga seraphim, yung mga anghel. Pangalawa, yung cherubim, excel siya sa knowledge. Itong thrones, itong pangatlo, sa highest rank of angels, alam nyo, he is excel, they are excelling excel of justice. Sa hierarchy of angel, the highest rank is love, knowledge, and justice. Grabe, no? So sasabihin sa iyo na, hindi na tayo ng justice, love, love, love. Pero the highest rank there in heaven is love. The number one is love, knowledge, and justice, the thrones. Sila yung ma-realize yung judgment ng Diyos or justice ng Panginoon sa pamagitan sa kanila. Thrones. Bakit natawag silang thrones? Sabi ni Dionysius of Areopagus, disipulo ni St. Paul, God rests or sits upon them. Dahil throne sila trono ng Diyos. No?
Upuan sila ng Diyos. Yun po yung symbolic language natin dahil hindi natin ma-describe yung spiritual reality. So gumagamit tayo ng mga symbolic term, throne. No? They are perfectly receptive to His will. So, saan sila nag-receive? Yung mga seraphim sa compassion sa Panginoon. Ang mga throne pala sa divine will, justice of God. No? So sabi ni Saint Dionysius of Areopagus, may 4 na naman siyang observation. No? The 4 observation of the thrones. Marami po ito, mga anghel. No? The third rank, the third choir of angels. Sa category sa highest rank of angels. Una, ang kakayanan nila, the thrones immediately know in God the notions of all created things. Di ba yung cherubim, he knows the mystery of God, yung mga divine, eternal truth. Ito siya about God. Yung mga throne, he knows the notion of the created things. Lahat, tayo, alam niya lahat. Yung purpose mo, alam niya lahat. Yung mission mo dito sa mundong ito, lahat ng mga created things, He knows everything. He knows everything, the notion of created things. Ano yung intention ng Diyos sa paglikha sa iyo? Anong intention ng Diyos sa paglikha sa mga hayop? Anong intensyon ng Diyos sa paglikha niya sa katubigan? He knows all the notions of all created things. Yan ang una. Pangalawa, the thrones possess the strength of God, the fortitude of God. Siya yung nagbigay ng order, no? Immovability. Just as the earthly throne supports a king in exercising judgment, so the angelic throne possesses a remarkable steadfastness rooted entirely in God. So siya yung magbigay siya yung the foundation of the creation because He is the throne. No? Possess stability and strength of God. Stable yung mundo. Because of Him, the thrones of God, the angels. So yung una, He knows the notion of all created things. Ano yung notion? Ikaw, ako, yung pari, alam niya yung purpose ng pari. Alam niya ang mga purpose or end sa all created things. Pangatlo, ito po, yung pangatlo na observation ni Saint Dionysius sa thrones. The thrones receive God in themselves by His communication of what works He wants done. Ano yung gusto ng Diyos na Kanyang i-realize sa mundo? Sa iyong mag-communicate. No? Ano yung gusto ng Diyos na ma-realize? Example, anong mga pangyayari na gusto ng Diyos sa panahon natin ngayon? Siya yun ang mag-realize. No? The thrones of God, yung mga anghel. No? By His communication of what works He wants to be done in this created universe. Example, hindi mo gusto. Example, may plano ka pero yung plano ng Diyos ang na-realize. So siya yung sa pamagitan ng thrones, i-realize niya yung plano ng Diyos. No? Hindi talaga personal ang Diyos pupunta, no? Mag-realize sa kanyang plan, no? Mag-delegate siya ni thrones sa mga trono, mga anghel. At sila yun mag-realize sa plan ng Panginoon sa specific na panahon. At pang-apat, ito po pang-apat, no? The thrones are perfectly open to receiving God dahil siya is the one who excel justice, no? He is perfectly obedient to the will. So focus on the divine will. No? Hindi po siya focus sa divine knowledge, hindi siya focus sa divine love, the divine will.
He gives strength to the order of God's creation. Ang mga thrones pala. Bakit kahit disorder tayo, pero lulusot pa rin yung orderness ng Panginoon? Bakit? Dahil sa thrones. Susugos siya sa mga anghel. They exemplify perfect obedience and readiness for service to the divine will of God. This means that they are quickly open to receiving God and serving Him in their assigned task of communicating that knowledge given to them by Him. So, ito i-simplify mga kapatid. Yung unang anghel, seraphim, excel in burning love. Excel on love. Ang pangalawa, excel on knowledge, kaalaman. Pangatlo, excel in justice. No? So, hindi natin mahiwalay yung hustisya ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Kaya nga, dun sa Valencia pa ako, nag-file ako ng kaso sa mga kandidato na bumili ng buto. Hindi pwede love lang without justice. Before the presence of God, the highest rank, ito po, tatlo po, love, knowledge, and justice. Kaya nga, may punishment ang Diyos. May judgment ang Diyos sa huling mga araw. So, nangyari ngayon, wala tayong, maging indifferent tayo. Bahala na. Hindi na yan mababago. Ang nangyari, dumodoble yung utang natin sa Pilipinas. Ilan na yung utang? Magkano na yung utang sa Pilipinas? 19 trilyon na at nagplano pa sila, uutang na naman. Di ba? So, I hope we increase and we ask the intercession of the thrones to give us fortitude, to give us strength. Just imagine na tayong may paniniwala sa Diyos. Kung makatanggap tayo ng grace of fortitude, yung stability, yung strength galing sa Panginoon, maridisiplina itong mga taong nag-abuso sa atin. Di ba po? No? So ngayon, nakatanggap tayo yung 10 politiko na nag-file sa ating witness ng 5 counts perjury. Grabe, pinafilan yung witness natin na nagsasalita lang ng katotohanan. Pero sa awa ng Diyos, dismiss po. Kahapon natanggap ko po yung dismissal. Dahil gusto nilang ang witness natin is i-retaliate nila. Pero hindi naman tayo nagagalit, di ba po? No? We are just promoting the thrones of God, the justice of God. 5 na po na mga leader ang nabilanggo doon sa Valencia po. 5 na. May 2 pang huhulihin. So kung mag-leader kayo sa mga politiko, magdalawang isip na kayo. Lalo-lalo na dito sa Lila. Nandito naman ako sa Lila no? So kung saan ako ilagay sa Panginoon, I will give the love of God, the knowledge of God, and the justice of. Hindi po dapat mahiwalayan. Because they are before the presence of the Lord. The divine presence of the Lord. At ang ganda nito mga kapatid, sa pag-save niya sa atin, pwede naman siya magsugo sa seraphim, di ba? Ikaw na doon magpakamatay sa cross, seraphim. No? Hindi din siya nagsugo sa cherubim. Cherubim, ikaw na doon. Malami ka namang alam sa akin. Thrones, ikaw na magpakamatay. Dito po maintindihan ninyo ang sinabi ni Saint Juan, Saint John. Anong sabi niya? Kay gigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan. Sumpay na to. Og tungod niini gihatag niya dili ang iyang superior, seraphim, dili ang iyang kirubin, dili ang iyang thrones, kundi ang iyang mismong anak. Omnipotent, omniscient, present, and eternal. So, meaning, grabe yung pagmamahal ng Diyos sa akin.
Grabe yung pagmamahal sa Diyos sa ating lahat. At sana po sa ebanghilyong ito, hindi na tayo mawala ng pag-asa. Kahit anong pagsubok man. No? Thank you, Lord, for your loving me. Dahil hindi anghel ang pinadala niya, ang mismong anak niya. Amen? Hindi ba kayo natutuwa dyan? Dapat mag-celebrate tayo ngayon. Hallelujah, praise the Lord. Amen? So kahit may problema tayo, look at the divine attributes. Look at the choirs of angels. Amazing na amazing. No? At grabe. Sa sunod na araw, focus tayo sa middle rank of choir of angels, the middle rank. And then, sa sunod na naman, yung lower rank. Mamiss kayo dahil si Saint Michael the Archangel, lower rank lang siya. At ang demonyo ay, sabi ng mga theologian, he is member of the seraphim. Si Lucifer, he is member of seraphim. And then look at what happened to seraphim, the demon, being trampled under the feet of Saint Michael, the lower rank of the angels. Ang magpataas, ipaubos. Ang magpaubos, ipataas. Amen? Pasensya na kayo, may nag-react ha. Huwag niyong videohan. So, yan po. Sana po ay meron kayong natutunan na maka-inspire. Itong teaching ng simbahan, very inspiring sa akin. Kaya nga, isi-share ko sa inyo. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? So, tayo-tayo lahat.